Hi, hello, good afternoon, good day, and good evening to everyone. Okay, nandito pa muli ang inyong lingkod, ang inyong coach, ang inyong guro, ang inyong GM for today, Engineer Noel Villena. So today, I'm going to have my training for today, my very first training for the new company for today. But before I'm going today, kasi medyo loaded ang schedule, going to the office. So ngayon, I'm going to maximize my trip. Okay? So, ang topic natin for today, this is my 5th module. Okay? So, ang topic natin for today is about Facebook. Okay, yung Facebook. Facebook basic. Ano-ano yung mga dapat gawin sa paggamit ng Facebook as you do it with your business. Okay, so okay, let's go back to the basic. Number 1 rule, no? Marami kasing tao, nagtataka sila bakit pag nagpe-Facebook sila, ni isa wala nagla-like sa mga post nila. Minsan kung meron man, mangilan-ilan lang. Sa dinami-dami, libo-libong friends nila, iilan lamang yung nagre-react. No, kasi ganito yon. This is the psychological explanation ng tinatawag nating social media reaction. Okay? So, lagi po natin tatandaan na kapag social media, it's just like having your own television channel. Okay? So, meaning, kung nakakanood kayo ng cable TV, may mga cable channel na kung saan it is really dedicated only for advertisement. And ganon ang mangyayari. Imaginin mo, ang tao hindi na, kaya yung cable TV, it is dedicated for subscriber. Okay? Kaya may mga channel talaga na dedicated for commercials. Ngayon, ang Facebook, it is not really used, especially your Facebook account. Kasi alam nyo, ang pagpopromote sa Facebook, dalawang klase. You can use your personal account and you can use page. Kaya lang, is it really practical na mag-promote sa iyong Facebook account? Well, kung ako ang tatanungin mo, it depends on the frequency or kung gaano mo kadalas pinopost. Kasi, imagine mo na lang ganito. Umaga, nag-post ka product mo. Tanghali, nag-post ka product mo. Hapon, nag-post ka product mo. Gabi, nag-post ka product mo. Yung tao, mga friends mo, they are seeing what you are posting. So what will happen? Paulit-ulit, mauumay sila sa'yo. So what will happen is, itong mga tao na to, para silang nanonood ng television, tapos yung commercial, iisa lang yung nakikita nila. So ibig sabihin, the commercial becomes ineffective. Kasi nga, hindi siya nasa tinatawag na acceptable frequency or yung dalas ng pagpopromote. Okay? And sige, balikan po natin, no? So, dapat ba ako mag-promote sa Facebook account ko? Ako tatanungin, hindi. Okay? Kasi kaya nga, Facebook account, personal account. Ibig sabihin, kung magpopromote ka, hanggat maaari, limit. Okay? Pwede ka mag-promote, pero limit. Halimbawa, once a day, okay na yon. Kasi ayon sa psychological science o yung absorption po o yung tinatawag nating catching ng mga customer out of social media direct, it is found out na mas attending sa tao yung magpo-post ka ng 7 ibang bagay bago mo ipopost yung product mo. And then mapopost ka ulit ang 7 bagay bago ka magpo-post ng product mo. Ibig sabihin, mapapansin mo yan sa Facebook strategy na ginagawa ng mga paid ads na kung saan halos 6, 4, 5, 6, 7 in gap bago magkakaroon ng mga sponsored items. Ibig sabihin sponsored paid ads. Ibig sabihin, doon napapasok yung tinatawag nating advertisement. So kadalasan hindi po practical na ginagamit ang Facebook account personal mo pang promote. Instead you use Facebook page. Okay? So ano ba ang dapat kong gawin sa Facebook ko? Number 1,
baguhin mo yung profile picture mo. Di dapat ang profile picture mo, as much as possible, it is you, ikaw mismo, mukha mo, or basta it will figure out who you are. Okay, tsaka syempre dapat professional look. Hindi naman kailangan na napaka business look mo na naka-coat pa, whatever. So pwede namang basta maayos, yung recognizable yung mukha mo. Then number 2, yung pangalan sa Facebook dapat tama. Hindi ba pwede nakabaliktad yung letra, no? Kasi alam mo, ang tao nahihirapan ka i-recognize, and that is also one way of decreasing your credibility bilang leader, na hindi mo ma-post yung pangalan mo ng tama, no? So dapat yung Facebook name mo tama, correct, okay? So wag kang sabihin nung wala, may tinataguan ka kapag kami na mali-mali mo yung spelling ng pangalan mo. Okay, may ginagawa kang kasalanan. Okay? So this is social media. Kailangan maging kaaya-aya sa mata ng karamihan, especially sa circle of friends, sa circle of relatives mo na nasa loob ng Facebook mo, na maging kaaya-aya yung iyong pagpo-post. Okay? Okay, ano ba yung mga dapat kong i-post sa pagpe-Facebook ko para makakalig siya sa business ko? Okay, ganito. Yung sinabi ko nga na hindi practical na i-link ang Facebook account sa iyong business, all you have to do is always, ang posting mo dapat ang concept, you catch the attention. Okay? Catch the attention. Paano yun? Magpo-post ka ng, alam mo, na experiment ko na to, na ang mga tao, they love seeing positive things. They love watching. You share inspirational stories, not really related to the business, but also yung mga bagay na alam nila makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mga inspirational words, yung mga jokes. That's good idea to share, no? Kasi the moment na kapag nagpo-post yun ng mga bagay na nakakatuwa, maganda, mga travels spots, mga hot spots na yung mga tourist spots, yan, nire-like yan kadalasan ng mga circle of friends kasi nagagandahan sila. Kapag nagagandahan sila, some of them magre-react pa nga. You can also post some questions. Bawa, maganda ba rito? Sino nakapunta na rito sa ganitong lugar? Hayaan mo yung mga friends mo biglang magre-react yan. May magko-comment, may magre-react. Ay ako, galing pa dyan, ganda dyan. So, alam mo, yun yung one way of establishing connection and rapport to your friends. Kasi alam mo, in our business, it's very very crucial na alam mo mag-build na mag-initiate ng conversation. Okay, so that's one way to attract your circle of friends. No? So, kapag na-build mo na kasi initially yung conversation, pwede mo na siya ma-PM, pwede mo na makuha yung number, at saka doon mo na i-atake, doon mo na babanatan yung business mo, no? So, alam mo, currently, nandiyan ka pala, I am looking for sharp people na katulad mo, no? Kasi, naniniwala ko na napakagaling mo sa ganito-ganito. Yun, okay lang ba? Bigyan mo ako ng ilang minuto, mag-usap tayo para lang medyo ma-discuss sa'yo kung ano yung pwede nating pagtulungan na proposal ko. Ganun. Basta yun yung mga some of the scripts na pwede mong gawitin. Pero I will also conduct a special video for that, yung scripting. Kasi kailangan alam mo kung paano mag-scripting. Okay, so yun. So dapat, yun. So number 1, Facebook picture mo, professional look. Dapat ikaw. Pangalan mo dapat tama. And then ang mga post mo, Diyos ko, huwag kayong magpo-post sa mga negative thoughts. Kung meron kayo nararamdamang hindi maganda, huwag nyo i-post sa Facebook kasi walang kinalaman ang social media, ang mga friends niyo sa pagdadrama nyo. Kasi ang tao kapag madrama, ang tendency will also attract people of the same character. Ibig sabihin, ang mga circle of friends mo magiging madrama din. Kaya dapat always positive, always think inspirational, always think something that is fruitful or useful to everyone's eye. Kasi kapag ang tao natutuwa sa'yo every time na mapopost ka, sila mismo nakamonitor at binabantayan yung mga post mo. Okay? So actually for this day, napakaikli ng aking module. Ang topic po natin is Facebook 101. Wag po kayo mo post ng something na walang kinalaman sa
mga tao, ibig sabihin walang maitutulong sa buhay nila. Dapat sa social media, ikaw mismo magbibigay ka ng solusyon, nagpo-provide ka ng tulong sa mga taong nangangailangan ng information. Gamitin po natin yung social media bilang medium para sa pagpapakalat ng mas maraming maganda pang kwento. Okay? So, ang social media, para mo siyang sariling TV station, sariling TV channel. Kaya dapat ang pagpo-post mo, yung advertisement mo, dapat hindi pwedeng palaging yun at marami. Pwede kang mag-post pa isa-isa lang. Okay? So, para also to make your friends aware na nandiyan ka sa business mo. Or I suggest you also study how to use the group, use the page, yung business page na kung saan doon ka mapupost sa mga offerings and ads mo. Okay? So happen lang na ang Facebook kasi it's a social platform na libre. Pwede ka mag-advertise, pwede ka mag-post. Kaya lang kasi may limitation ng personal account. Kung sino lang yung mga nasa friends mo, yun lang. Unlike ng business page, kahit hindi mo friends, pwede nila makita yung pinopost mo. Tapos meron pa tinatawag na paid ads. Okay, so gagamitan mo lang siya ng mga debit visa tulad ng Paymaya, okay, para makakapagbayad ka via ads. So ibang module yun, tinuturo naman po yun sa attraction marketing. Okay, so I will be doing that also later kasi medyo complicated kasi pagpapresent niya sa video, matagal ang proseso at mahaba. For the meantime, let's go with the Facebook 101. Baguhin ng picture, baguhin ng pangalan, be professional, iwasan po natin ang mga negative post. Okay, sana po tayo po ay maging kaaya-aya sa mata po ng ating mga friends and relatives na pwede natin maging business partner later. Okay, with all that, malapit na po ako. Maraming salamat. Good day, good afternoon, good evening, and good morning sa lahat ng ating mga ginaguide at tinuturuan na mga network builders. Okay? Bye-bye!